Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ika-13 bahagi. Pinagsawalang bahala na lamang ni Zack ang nakita niya at sinaluhan niya si Alea sa pagkain. Matapos iyon, ay nagsipaghanda na sila para sa seminar. Halos hindi na sila nagdaupang palad na magsimula ng seminar. Si Zack ang speaker kaya nanatili lamang si Alea sa tabi ni na Art at Rachel. Itinoon na lamang niya ang tingin sa kanyang mister, ngunit nang lumipas ang oras, ay tila ba nanalabo ang kanyang paningin. Ikinurap-kurap nito ang kanyang mga mata, natataon namang nakita ni Art. Ayos ka lang ba, Ma'am Alea? Mababakas ang pag-aalala sa tinig ni Art. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang ako ng konti. Pinilit ngumiti ni Alea. Do you want to go out, Ma'am? Hindi na. Kaya ko naman. Ibinalik ni Alea ang tingin sa kanyang mister. Mga 30 minutes pa siguro ito. Okay lang. Hindi niya inalis ang tingin kay Zack. Maya-maya lamang inag-abot ng bottled water si Art sa kanya. Nilingon at nginitian niya ito ng tipid bago niya iyon tinanggap. Hindi na nagkakibuan ng dalawa matapos iyon. Parehong napunta ang atensyon nila kay Zack na nagsasalita sa harap. Bagamat palingon-lingon sa kanya si Art. Ready yourself for our next activity tonight. For now, the remaining time are all yours. Enjoy the day. Nagsipagpalakpakan ng mga empleyado. Nang umalis si Zack sa harap, ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang misis. Ngumiti sa kanya si Alea. Kaagad siyang niyakap ni Zack. Matapos iyon ay masuyo itong humawak sa magkabilang pisngi nito. Are you okay? Art texted me. Nahihilo ka raw. Makikita ang pag-aalala sa berdeng mata nito. Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Tinanggal nito ang mga kamay ni Zack sa kanyang pisngi at mahinang pinisil iyon. No, let's go out here. Bumaling ito kay Art. Art, ikaw nang bahala sa kanila. Give them a short briefing about the activities tonight and tomorrow. Yes, sir. Magbibigay po ako ng briefing mamaya pagkatapos nilang kumain, sir. Iginala ni Zack ang kanyang paningin. Sa bandang likod ng hall ay meron nang nakahilerang pagkain roon. May service crew na rin doon. Okay, my wife and I will go ahead. Habang naglalakad sila patungo sa hotel room nila, ay makailang ulit nang tinanong ni Zack kung ayos lang ba ang kanyang misis. Lagi naman sinasabi ni Alea na ayos lamang ito. Na makapasok sila sa kwartong inuukupan nila, pinahiga niya si Alea sa kanilang kama. Tell me, sobrang nahihilo ka ba? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Ayos lang ako. Gusto ko lang sanang pumikit. Hinaplos ni Zack ang buhok ng kanyang misis. Nang pumikit ito ay nanatili sa kanyang tabi si Zack. Maya-maya lamang ay naging banayad na ang paghinga ni Alea. Hinayaan na lamang siya ni Zack. Nang mahimbing na ang tulog ni Alea, ay binuksan niya ang kanyang laptop upang buksan ang email na pinadala sa kanya ni Art. Naroon ang mga detalye para sa surprise proposal niya para sa kanyang misis. Bukas ng gabi, magkakaroon muna ng salo-salo, palabas mula sa mga singers at dancers, na kinuha nila at mga panghuling bahagi ay ang proposal niya para kay Alea. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa excitement. Matapos masilip ang mensaheng iyon, ipabalik-balik ng lakad si Zack sa loob ng silid. Sa kanyang isip ay kinakabisado ang gagawin at sasabihin sa oras ng kanyang proposal. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay kumilos si Alea mula sa pagkakahiga. Mabilis siyang dinaluhan ni Zack nang makita niya ang pagmulat ng mata nito. How are you feeling? Ngumiti sa kanya si Alea. Ayos na ako. Hindi ka na ba nahihilo? Ayos na. Mukhang tulog lang ang hanap ng katawan ko. Are you sure? Tumango naman si Alea bilang tugon. Mabilis siyang niyakap ni Zack. You make me so worried, wife. Humalas ng yakap sa kanya si Alea. Ayos lang ako, Zack. Do you want to eat? It's already past 6 in the afternoon. Sige, mamaya. Maliligo lang muna ako saglit. Sasamahan kita. Mabilis na saad ni Zack. Ha? Baka kasi bigla kang mahilo. Hindi na. Kaya ko na. Ayos na ako. Please, wife. Naku, hindi na. Umiling-iling pa si Alea dahilan upang mapanguso na lamang si Zack. Baka kasi namula ang pisngi nito. Mabilis din itong nag-iwas ng tingin. Ano ba kasi? Tumikim siya bago muling nagsalita.
Baka kasi hindi lang ligo ang mangyari kapag sumama ka pa. Pinigil ni Zack ang sariling mapabongis-ngis. Okay, but let me stay near the bathroom. Hihintayin lang kita. Sa labas lang ha. Tumango naman si Zack bilang tugon. Ganun na nga ang nangyari. Hinintay ni Zack ang kanyang misis sa labas ng paliguan. Manaka-naka ay kinakausapan niya ito. Paulit-ulit itong nagtatanong kung ayos lamang ba ito. Nang matapos maligo at mag-ayos ng sarili si Alea, pinagsaluhan nila sa balkonahe ng hotel ang kanilang hapunan. Naging maayos naman ang lahat. Tuluyan na ring nawala ang pag-aalala ni Zack para sa kanyang misis. Nang pumatak ang 8:00 na ng gabi, ay gumayak naman ang dalawa patungo sa pagdarausan ng aktibidades para sa mga empleyado. Napakasiglang tugtugin ang pumapainan lang na tila lalong nagpagising sa kanilang diwa. Naging facilitator sina Zack, Alea, Rachel at Art sa mga palaro para sa mga empleyado. Iba't ibang team activities ang ginawa nila na pawang may papremyo. Walang kasing sigla ang hiyawan ng mga ito sa tuwing makakapuntos. I know that you are all tired already, pero hindi pwedeng matapos ang gabing to na walang salo-salo. Anunsyo ni Art sa lahat. Naghiyawan pa ang mga empleyado sa tuwa. Nang magsimula ng salo-salo ay nagpaalam naman si Alea para magbanyo. Lumipas na ang ilang minuto ngunit wala pa rin si Alea, kaya napagpasyahan ng lumabas ni Zack para sundan ito. Ngunit ilang hakbang pa lamang siya mula sa pinto ay nakita na niya si Alea. Napahinto siya sa paghakbang na makita niyang may kasama ito. Si Ken. Hawak-hawak ni Ken ang isang kamay ni Alea. Bumubuka na ang mga labi nila, tila ba nag-uusap, sa kalmadong paraan. Humahawak si Alea sa kamay ni Ken na nakahawak sa kamay niya. At sa sandaling iyon, parang sinaksak ang puso ni Zack sa nakita. Nakaramdam siya ng paghapdi ng mata. Bago pa tumulo ang luha niya ay tumalikod na siya pabalik ng hall. Pinilit niyang huwag ipakita na nasaktan ang damdamin niya sa mga tao sa hall. Pinilit niya makihalubilo sa lahat. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya si Rachel. Sir, try niyo po tong local wine nila. Masarap po. Nakangiti ito ng matamis sa kanya at iniabot ang isang wine glass na may laman. Thanks, Miss Rachel. Ipinatong ni Rachel ang bote ng alak sa mesa kung saan naroon si Zack. Matapos iyon, ay nagpaalam na siya at nakihalubilo na rin sa mga empleyado. Hindi nagtagal ay nakita na ni Zack ang kanyang misis sa loob. Nakita niyang kausap na ito ni Miss Rachel. Nagtatawanan pa ang dalawa. Inabutan pa siya ni Rachel ng barbecue at nagpatuloy sila sa pag-uusap. Bumaling na siya sa ibang direksyon na makita niyang inabutan siya ni Rachel ng isang basong kulay dilaw na juice. Hindi na siya muling bumaling pa sa kanyang asawa at nagpatuloy na lang sa pagtungga sa alak na ibinigay ni Rachel. Manamis-namis ang alak ngunit mararamdaman ang paghagod ng pait sa lalamunan. Tamang-tama lang ang aroma nito. Ayos ka lang ba? Lasing ka na ata. Nagangat siya ng tingin. Bumungad sa kanya ang maganda mukha ni Alea. Humawak siya sa pisngi ng kanyang misis at pinagsawa ang mata nita rito. Napaka-inosente ng mata nito. Malantik ang mga pilik mata nito. Sakto lang ang tangos ng ilong at mamula-mula ang labi nito. Nang kumibot ang labi nito ay kaagad siyang sinunggaban ng halik. Naramdaman niya ang sandaling paninigas ng kanyang kaharap, ngunit maya-maya lang ay tumugon rin ito ng halik sa kanya. Masuyo, maingat, puno ng pagmamahal. Nang maghiwalay ang kanilang labi ay humawak siya sa kamay nito. Let's go to our room, wife. Mabuti pa nga, mukhang lasing ka na. Impit na napatili si Alea nang buhatin siya ni Zack. Teka, kaya mo ba ako? Lasing ka pa naman. Trust me, wife. Ibaba mo na ako, Zack. Mahina niya itong pinalo sa kanyang braso. Baka matumba tayo. Impit itong napatili at napatawa ng bahagya na gumewang-gewang pa. Ngunit nang makuha ni Zack ang balanse, ay nagpatuloy siya hanggang sa makarating sila sa kanilang kwarto. Si Alea na rin ang nagbukas at nagtulak ng pinto. Nang ibaba siya ni Zack ay muling lumapat ang labi nito sa labi niya. Masuyo nilang hinalikan ng isa't isa, na tila ba paraan iyon upang iparamdam na mahal nila ang isa't isa. Dumaos to sa mga palad ni Zack. Buong ingat itong humaplos sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang asawa. At sa bawat paghaplos ay umiigting ang init na nararamdaman sa kanilang kaibuturan. Tila ba sa isang mahika na nakalulunod na sensasyon. Namalaya na lamang nilang pareho na silang walang saplot. Napuno ng mumunting ungol ang silid. At sa mga
Paanas na tinig, paulit-ulit nilang binibigkas ang pagmamahal sa isa't isa. Tila ba lalong nagliliyab ang pagnanasa at ang kanilang pag-ibig na maging isa ang kanilang katawan. Sa bawat pag-ulos ni Zack, ay tanging ungo lamang ang naisukli ni Alea. Ang pag-iisa nila ay punong-puno ng sensasyon na tila ba sabik na sabik sila sa init ng bawat isa. Nang bilisan ni Zack ang galaw, ay walang ibang nasambit si Alea kundi ang pangalan ng kanyang kaniig. Tila musika naman sa pandinig ni Zack na marinig ang kanyang pangalan mula sa babaeng mahal na mahal. Na marating nila ang rurok ng langit, ay magkayakap sila at ginupo ng antok. Napakaganda ng gabing iyon na puno ng pagmamahal. Ngunit kabaligtaran iyon ang magising si Zack na umagahan dahil sa matinding pananakit ng kanyang ulo. Agad niya nasapo ang kanyang ulo nang siya ay bumangon. Nang ibaling niya ang tingin sa kanyang katabi, ay para siyang nahimasmasan. Tila nawala ang sakit na nararamdaman nito. Pinagpawisan ng malapot ang kanyang noo. Naramdaman na rin niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Na magtama ang kanilang mga mata, ay tila siya sinampal ng katotohanan. What the hell are you doing here? What the hell are you doing here? Mabilis na hinablot ni Zack ang tuwalya na nakasampay sa headboard ng kama. Tila napapaso rin itong umalis roon. Taranta rin itong itinapis ang tuwalya sa kanyang bewang. Sir, nagsimula mangislap ang mata nito na para bang anumang oras ay tutulo ang luha nito. Answer Miss Rachel. Hindi na itago ni Zack ang galit. Dinala mo ko dito, sir. Napayuko ito. You kissed me and brought me here. You even carried me, sir. Napahikbi ito. Pilit na inalala ni Zack ang mga nangyari kagabi. Dumaloy sa isip ang ginawa niyang pakikipagbalikan sa hall. Sumunod siyang nakaalala ng paglalakad niya, buhat niya sa bridal style ng isang babae. Napahilot siya ng sentido at pilit inaalala ang mukha ng kasama ngunit naging malabo iyon sa kanyang isip. Pinilit nitong alalahanin ang buong pangyayari, ngunit naramdaman na niya ang pagkirot ng kanyang ulo. No, it's not you. Si Alea yon. Si Alea ang kasama ko kagabi. Umalis po si Ma'am Alea, sir. Dumaloy sa alaala ni Zack ang pagpapaalam sa kanya ni Alea upang magbanyo. No, hindi totoong ikaw ang kasama ko kagabi. Nilapitan po kasi kita parang lasing na po kayo. It's not true. It's not true. Nag-iigting ang panga nito. Mabilis nitong dinampot ang mga nagkalat niyang damit sa sahig. Go out, Miss Rachel. Go out. Wala na nagawa si Rachel kundi umalis sa kama. Humihikbi itong lumapit sa mga damit niya nagkalat sa sahig. Hindi ko akalain na tatratuhin mo ako ng ganito. After all the things we shared last night, ganito lang pala. Hindi naman siya inintindi ni Zack. Sa halip ay nagpatuloy lang din ito sa pagbibihis. Eksaktong naisuot ni Zack ang t-shirt niya nang tumunog ang notification alert ng kanyang cellphone. Agad niya iyong dinampot sa side bed. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa unregistered number. Nang buksan niya iyon ay bumungad sa kanyang isang larawan. Larawan iyon na isang lalaki at isang babaeng magkatabi sa kama. Hanggang level ng dibdib ang kumot, pero mapapansin agad na wala silang suot sa ilalim ng puting kumot. Humabog ang dibdib ni Zack nang dumako ang tingin niya sa mukha ng mga taong nasa litrato. It was Ken, at ang babaeng katabi nito sa kama ay walang iba kundi si Alea. Noon na gumuhit sa alaala niya ang nasaksihan kagabi. Magkahawak kamay na nag-uusap sina Alea at Ken. Naramdaman ni Zack ang pagguhit ng hapdi sa kanyang dibdib. Muli siyang nakatanggap ng multimedia message. Larawan naman iyon ng pintuan. Makikita ang room number na 029. Nagpupuyos ang damdamin niyang tinungo ang pinto at mabilis na tinungo ang kabilang kwarto. Hindi na niya alintana kahit nasa loob pa rin ng silid si Rachel. Nagkataon namang nasa hallway si Art. Nakita nito ang walang kaabog-abog na pagpasok ni Zack sa katapat na hotel room ng kanyang amo. Nang buksan ni Zack ang pinto, ay bumungad sa kanya ang mga nagkalat na damit sa sahig. Nakaramdam siya ng hapdi sa dibdib nang matanto niya kung kaninong damit ang mga iyon. Nang dumako ang kanyang tingin sa kama, ay bumungad sa kanya si Ken, na halatang bagong bangon. Pupungas-pungas pa ito. Ano ginagawa mo rito? Nakakunot noong itong nagtanong. Dumako ang tingin nito sa tabi ni Ken, at para siyang sinaksak ng ilang ulit na makita niya kung sino ang naroon. Ang kanyang pinakamamahal na si Alea. Kumuyom ang palad nito. How dare you? Sumugod ito patungo kay Ken. Mabilis namang nakakilos si Ken upang umalis sa kama. Nakasuot lang ito ng boxer.
Na makalapit sa kanya si Zack ay mabilis niya itong sinuntok sa mukha. Tumama yun sa gilid ng labi nito. Tumalim ang titig ni Ken nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo sa labi nito. Ginantihan siya ni Ken ng sipa. Natumba sa kama si Zack. Naging dahilan iyon upang maalimpungatan si Alea. Iginala nito ang paningin. Matapos itong kumurap-kurap ay parang wala siya sa sariling napabangon. Unti-unting gumuhit ang gitli sa noon nito. Anong? Nagpalinga-linga ito sa paligid. Ano nangyayari? Napalunok ito. Bakit ako nandito? Nang lingunin siya ni Zack, isinamantala iyon ni Ken upang muli siyang sugurin. Ngunit bago pa lumapat ang kamao ni Ken sa mukha nito, ay nagawa siyang sipain ni Zack. Malakas ang pagkakasipa niyang iyon. Naging dahilan iyon upang matumba si Ken sa sahig. Ken, Zack, napatili na lamang si Alea. Baka sakaling mapatigil niya mga ito sa ganoong paraan. Noon na rin tuluyan nagising ang diwa niya sa nangyari. Bumangon si Ken sa pagkatumba. Kumilos ito para sugurin si Zack, ngunit dalawang kamay ang yumapos sa kanyang bewang. Tama na Ken, tama na. Humihikbi si Rachel. Mahigpit ang yakap nito kay Ken. Sunod naman pumasok si Art sa loob. Nabaka sa mukha nito ang gulat. Zack, hindi na itago ni Alea ang panginginig ng boses. Matalim ang tingin ni Zack na bumaling ito sa kanya. Akala ko iba ka, Alea. Buong akala ko iba ka. Zack, magpapaliwanag ako. Tumayo si Alea sa kama. Pinilit nitong ibinalot ang kumot sa sarili upang hindi tumambad ang kanyang kahubdan. Mabilis naman dinampot ni Art ang mga nagkalat na damit ni Alea sa sahig at saka lumapit rito. Magbihis po muna kayo, ma'am. Nabanaag naman ang pagtutol sa mukha ni Alea. Ngunit marahan na siyang hinila ni Art patungo sa banyo. Nang lumabas ng pinto si Zack, ay kaagad siyang sinundan ni Art. Nang makapa nito ang pulang kaheta sa kanyang bulsa, ay mabilis niya itong hinugot. Bullshit. Ibinato nito ang kaheta sa kung saan. Nabuksan pa iyon at tumilapon ang singsing na laman nito. Damn it. Pinagbabato nito ang mga unan sa kama. Hinayaan na lamang siya ni Art. Nang hindi ito makontento sa paglalabas ng sama ng loob roon, ay napasabunot siya sa kanyang sariling buhok. Bakit nagawa sa akin ni Alea to? Namumula ang mukha nito dahil sa labis na galit. Kulang na lang ay umusok ang ilong nito. Should listen to Ma'am Alea, sir. Umiiling-iling naman si Zack. Lumapit ito sa maleta at binuksan iyon. Inilabas niya lahat ng damit ni Alea at inikom naman niya ang mga gamit niya at isinilid roon. Cancel the special event, Art. Walang mangyayaring proposal. At ikaw na rin ang bahala sa mga activities ngayong araw. Opo, sir. Na makita nitong pumasok si Alea sa pinto, ay mabilis itong isinara ang maleta. Zack, magpapaliwanag ako. I've seen enough, Alea. Matalim ang titig na iginawad niya rito. Punong-puno iyon ng sakit at galit. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa. Hindi na napigilan ni Alea ang pagtulo ng luha nito. Hinila naman ni Zack ang maleta at tinungo ang direksyon ng pintuan. Please, Zack, pakinggan mo naman ako. Patuloy pa rin sa pag-aayos ng gamit para sa pag-alis. Ganon din kasabay ang pag-agos ng luha nito. Mauna na ako sa Baguio, Art. Sumunod na lang kayo ng team roon. Bumaling kay Art at tila ba hindi nito narinig ang pagsusumamo ng kanyang misis. Opo, sir. Please, Zack, kahit sandali lang. Mabilis na humakbang si Alea para habulin siya. Humawak ito sa kamay ng kanyang mister. Mabilis namang iwinaksi iyon ni Zack. I don't want to hear anything from you. Nag-iigting ang panga nito. Matalim ang titig nito bago niya ito talikuran nang ipagpatuloy ang paghakbang paalis. Zack, humakbang si Alea para sundan ng kanyang mister, ngunit hinawakan siya sa kamay ni Art. Naging dahilan iyon upang mapatingin siya rito. Hayaan niyo po muna siya, ma'am. Pero, bigyan niyo po muna siya ng space. Hintayin niyo pong lumipas ang init ng ulo niya, ma'am. Nakita nito ang pagtutol sa mukha niya pero nagpatuloy pa rin si Art sa pagsasalita. Umuwi ka lang muna siguro, ma'am. Tatawagan ko na lang po si Mang Kanor para masundo po kayo. Marahang inalis ni Alea ang pagkakahawak ni Art sa kamay niya. Lupaypay ang balikat nitong tinalikuran si Art. Nanghihinang napaupo na lamang siya sa gilid ng kama. Umupo ito patalikod sa kinatatayuan ni Art. Kitang-kita naman ni Art kung paano yumugyog ang balikat ng kanyang amo. Nang marinig ang paghikbi nito nang napabuntong hininga na lamang si Art. Nang dumako ang tingin nito sa singsing na nasa sahig, ay lumapit siya roon at pinulot iyon. Konting time lang po. Mahal ka ni sir. Hindi kanya matitiis, ma'am.
Hindi umimik si Alea. Nagpatuloy lang siya sa pag-iyak. Siguradong mapapatawad ka rin ni Sir Ma'am. Pinunas ni Alea ang kanyang luha gamit ang palad nito. Matapos iyon ay saka siya lumingon kay Art. Hindi ko naman talaga alam kung bakit ako napunta roon. Ang alam ko, si Zack ang kasama ko kagabi. Si Zack ang kasama ko natulog kagabi. Sinasabi mo bang na-set up ka lang, ma'am? Hindi ko alam. Naguguluhan na rin ako. Huwag kang mag-alala. Lalabas din po ang totoo. Sana nga. Dahil hindi ko yata kayang masira kami ni Zack. Tumulo uli ang luha nito. Ngunit kaagad rin niya iyong pinahid gamit ang kanyang palad. Mahal ko siya. Mahal ko si Zack. Art, tulungan mo ako. Ano nga ba ang maaaring lumabas na katotohanan sa likod ng pangyayaring ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.